Magandang araw sa inyong lahat. Sa ilalim ng nakapasong init ng araw sa lungsod ng Maynila, ang aspalto ay umuusok at ang alikabok ay nagliliparan sa hangin. Isang batang guro na nakasuot ng mahabang palda at blusa ang naglalakad ng dahan-dahan sa gitna ng ingay ng kalsada nang hindi alam na ang araw na iyon ay magbabago sa lahat. Siya si Teacher Nadia, isang mahinahong nilalang na sa huli ay gagawing saksi ang bangketa sa isang madugong katarungan. Walang mag-aakala na ang babaeng madalas na nakayuko bilang paggalang ay tatayo ng tuwid para harapin ang kayabangan ng mga nakauniporme at ibunyag ang tunay na mukha ng katapangan. Umagang-umaga, ang kapaligiran sa maliit na learning center malapit sa palengke ng Quiapo ay payapa. Ang hangin ay amoy mga lumang libro at ang tunog ng pagbigkas ng abakada ay naririnig ng malambing. Nakaupo si Nadia sa harap ng hanay ng mga batang maihawak na libro sa kanilang kandungan. Ang boses niya ay malinaw, matatag, ngunit puno ng pagmamahal. Subukan mong ulitin ng dahan-dahan, anak. Sabi niya sa tuwing may nagkakamali sa pagbasa. Walang sigawan, walang galit, tanging mapagpasensyang tingin ang nagpaparamdam ng seguridad sa bawat bata. Ang paraan ng pagtuturo niya ay nakakapanatag kaya nag-aagawan ang mga bata na umupo malapit sa kanya. Sa sulok, ilang nanay ang nanonood ng may paghanga, bumubulong, napakabait talaga ni Teacher Nadia, hindi napapagod. Para sa mga residente, si Teacher Nadia ay hindi lang basta guro, siya ay ehemplo ng pasensya at kahinahunan. Dumarating siya ng maaga, nagwawalis ng sahig, nag-aayos ng mga upuan, at naghahanda ng inumin para sa kanyang mga estudyante. Walang araw na pinalampas niya ng walang ngiti na bumabati sa sinumang dumaan. Iginagalang siya ng mga bata hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Pagkatapos ng klase, tinatapos ni Nadia ang araw sa isang panalangin bago tapikin ng marahan ang ulo nila isa-isa. Ilang bata ang nananatiling nakaupo, nakatingin ng may pangulila, gustong marinig pa ang kwento ng kanilang guro ng mas matagal. Para sa kanila, ang malambing na boses na iyon ay simula ng magandang araw. Umagang puno ng liwanag at kapayapaan. Ngunit sa likod ng kahinahunan ay nakatago ang katigasan na hindi alam ng marami. Sa likod ng kanyang kalmadong ngiti, itinatago ni Nadia ang nakaraang puno ng hirap at disiplina. Walang sinuman sa mga residente ang nakakaalam na tuwing gabi, pagkatapos ng hapunan at pagdarasal, nagbabago ang buhay ni Nadia sa maliit na bahay sa makipot na eskinita. Pinapalitan niya ang kanyang disenteng damit ng magaan na itim na pang-ehersisyo. Sa likod bahay, sa ilalim ng ilaw ng mapuro na bumbilya, ang katawan niya ay kumikilos ng mabilis at pulido. Ang mga suntok at sipa ay ginagawa sa ritmong organisado. Ang hininga niya ay kalmado, ang mata ay matalim gaya ng sundalong naghahanda sa digmaan. Tumutulo ang pawis sa kanyang sentido, ngunit ang tingin ng kanyang mata ay puno ng pokus, malamig pero buhay. Walang kapitbahay ang nakakaalam kung ano talaga ang ginagawa niya tuwing gabi. Para sa kanila, si Nadia ay simpleng guro na mahilig magpuyat sa pagbabasa at pagdarasal. Ang totoo, sa likod ng simpleng pader na iyon, sinasanay niya ang kanyang reflex, pinapanatili ang stamina, at inihahanda ang sarili para sa bagay na mas mabigat kaysa sa pagtuturo. Sa loob ng kanyang kwarto ay nakasabit ang isang bagay na pinakasagrado sa kanyang buhay. Ang unipormeng fatigue ng Special Forces ng Hukbong Katihan ng Pilipinas, na may pangalang Dalawa Adideki, ay azahra na nakaukit sa kaliwang dibdib, sa ilalim mismo ng sagisag ng hukbo. Ang unipormeng iyon ay hindi simbolo ng kayabangan, kundi isang responsibilidad. Responsibilidad na protektahan ang karangalan ng bansa. Kahit na kailangan itong gawin ng tahimik. Sa tuwing tinitignan niya ang uniporme, naaalala niya ang bili ng kanyang commander, kahit saan ka man naroon, ikaw ay sundalo. Hindi laging kailangang makipagyera, pero dapat laging handa. Iyon ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagsasanay ni Nadia, hindi para patunayan ang lakas, kundi dahil alam niyang ang mundo sa labas ay hindi laging palakaibigan. Sa likod ng kanyang propesyon at kahinahunan ay nakatago ang isang mandirigma na handang bumangon kapag ang katotohanan ay niyuyurakan. Ilang buwan na siyang namumuhay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Sa araw, kilala siya bilang batang guro na nagtuturo ng kabutihang asal sa mga bata sa sentro malapit sa palengke. Pero sa gabi, nagiging mata at tainga siya ng estado. Nagtatrabaho ng tahimik sa ilalim ng pagkakakilanlan bilang guro.
Si Nadia ay talagang inatasan ng intelligence unit para manmanan ang malakas na sindikato ng droga sa rehiyon. Isang madilim na network na hinihinalang pinoprotektahan ng ilang tiwaling nakauniporme. Ang operasyon ay top secret at ang pangalan ni Second Lieutenant Nadia Azara ay hindi kailanman naitala sa anumang opisyal na ulat sa presinto. Dahil sa mundong puno ng pagpapanggap, ang network na kanyang minamanmanan ay pinaniniwala ang kinasasangkutan ng mga ninja cops at bawat hakbang niya ay planado gamit ang disiplinang militar. Siya ay anino sa gitna ng panalangin, gumagalaw ng walang bakas, pinoprotektahan ang bayan ng hindi kailangang tawaging bayani. Kapag nakikita siya ng mga tao na tumatambay sa karinderya ni Mang Omar sa gilid ng kalsada o nakikipagkwentuhan sa mga tricycle driver, akala nila ay isa lang siyang palakaibigang guro na bumabati kahit kanino. Ang totoo, sa likod ng malambing na ngiti, nagtatrabaho si Nadia. Pinakikinggan niya ang bawat tono ng boses, tinatandaan ang plaka ng mga sasakyan, at kinikilatis ang mga mukha na pumupunta tuwing gabi sa maliit na police outpost sa gilid ng lungsod. Alam niyang ang ibang mga nakauniporme sa lugar na iyon ay hindi nagbabantay ng seguridad, kundi nagiging bahagi ng madilim na kadena na sumisira sa kabataan. Ang tungkulin ay hindi madali. Kahit na siya ay may karanasan, sa tuwing nakasasaksi ng kawalan ng katarungan sa harapan niya, nanginginig ang kanyang puso, gustong kumilos. Pero alam ni Nadia na ang isang maling hakbang ay pwedeng sumira sa buong operasyon at magpahamak sa mga sibilyan na walang kamalay-malay na nagiging pananggalang niya. Kaya tuwing gabi bago matulog, lagi siyang nagdarasal ng taimtim. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ilalim ng mapurol na ilaw, humihingi sa Diyos ng pasensya at katatagan ng loob. Hindi lang siya nakikipaglaban sa kaaway sa labas, kundi pati sa galit sa loob ng kanyang sarili. Ang panloob na labanan sa pagitan ng kagustuhang ipairal agad ang katarungan at ang utos na maghintay sa tamang oras. Sa gitna ng kanyang simpleng routine, paminsan-minsan ay nakakatanggap si Nadia ng encrypted message gamit ang maliit na satellite phone na tinatago niya sa likod ng estante ng mga libro. Ang maliit na screen ay nagpapakita ng maikling mensahe mula sa headquarters, manatili sa posisyon. Tuloy ang surveillance. Walang contact. Ang mensahe ay lagi niyang binabasa ng may kalmadong mukha at walang ekspresyon. Walang reklamo, walang pagdududa. Pagkatapos, dahan-dahan niyang isinasara ang telepono at itinatago itong muli. Alam niya ang kanyang papel, panatilihing buhay ang pagbabalatayo hanggang sa kusang dumating ang oras ng katotohanan. Nang hapong iyon, ang hangin sa Maynila ay mabigat at nakapapaso. Ang liwanag ng araw ay tumatalbog sa aspalto na lumilikha ng mga aninong nanginginig na parang mirage. Dahan-dahang naglakad si Nadia sa bangketa, dala ang 2 plastic bag, ang isa ay mailamang maliliit na aklat para sa pag-aaral ng mga bata. Ang isa naman ay mailamang merienda para sa ampunan ng bahay pag-asa malapit sa terminal ng bus. Tumutulo ang pawis sa kanyang sentido, pero ang mukha niya ay nananatiling maaliwalas. Bawat taong nadadaanan niya ay binabati niya ng ngiti. Magandang hapon po, teacher, bati ng mga tindero at driver ng pedicab na nakakakilala sa kanya. Magandang hapon din po, malambing na sagot ni Nadia habang tumatango bilang paggalang. Walang nag-aakala na ang paglalakad na iyon ngayong hapon ang magiging simula ng malaking bagyo. Sa kabilang kalsada, ang kapaligiran ay nakakatakot. Isang grupo ng mga pulis na nakasuot ng plain clothes ang nagsasagawa ng illegal na checkpoint o plansita na walang mission order, walang dahilan, nagtatago lang sa likod ng kapangyarihan. Pinapahinto nila ang mga motorsiklo ng basta-basta, tinatakot ang mga motorista ng mga gawa-gawang multa, at minumura ang sinumang magtangkang magtanong. Ang boses ng sigawan at bastos na tawanan ay umaalingaw sa pagitan ng mga pader ng tindahan at salamin ng sasakyan. Ngunit ang mga mamamayan ay nakayuko lang. Alam ng lahat na ang lumaban ay kapahamakan. Mula sa malayo, nakita ni Nadia ang eksena, at agad na gumana ang kanyang military instinct. Nakilala niya ang 2 mukha sa mga tauhan, sina Isa Asep at Isa Boo. Mga pangalang lumabas sa intelligence report na nabasa niya ilang linggo na ang nakararaan. Ang 2 ay hinihinalang galamay ng sindikato ng droga na kanyang iniimbestigahan. Pero ang hapong iyon ay hindi oras para kumilos. Yumuko siya, binilisan ang lakad, umaasang makakarating agad sa ampunan ng hindi nakakatawag ng pansin.
Pero may ibang plano ang tadhana. Mula sa direksyon ng outpost. Isang lalaking malaki ang katawan na may masikip na uniforme at aroganteng aura ang tumitig sa kanya ng matalim. Ang tingin na iyon ay tumutusok na parang nanunubo. Siya si Esu Apat Damar, ang pinuno ng iligal na operasyon. Sa mabibigat na hakbang at mapang-uyam ng ngiti, iniwan ni Damar ang kanyang motorsiklo at naglakad papunta kay Nadia. Biglang naging nakakasakal ang mainit na hangin. Tumigil sa pagsasalita ang mga tao sa paligid at nakatingin na lang mula sa malayo. Sa loob-loob ni Nadia, alam niyang ang hapong iyon ay hindi ordinaryong hapon. Iyon ang simula ng isang laban na iayanig hindi lang sa kanya, kundi sa buong komunidad. Sa kabilang kalsada, lalong lumala ang iligal na checkpoint. Isa-isang pinapahinto ang mga motorista. Ang mga lisensya at rehistro ay tinitingnan na may kasamang sigaw. Kahit kompleto ay minumura pa rin. Ang mga walang dalang pera ay tinatakot agad ng impounding. Walang magandang asal, walang hiya. Lahat ay ginagawa ng may ngiti ng kasiyahan. Tila ba ang kapangyarihan ay isang maliit na laro sa ilalim ng araw? Sa kanila, ang pinakakapansin-pansin ay si Esu Apat Damar. Malaki ang katawan, matigas at malamig ang mukha, pero ang mga mata ay puno ng kayabangan. Ang masikip na abong uniforme ay nakadikit sa matipuno niyang katawan na nangingintab sa pawis. Nakatayo siya ng nakapamiwang, tinititigan ang bawat motorista, gaya ng mga ngasong tumitimbang sa biktima. Sa tuwing may bagong biktima, lumalapit si Damar ng mataas ang boses. Kumpleto ang papel. Alam mo naman na ang checkpoint ngayon ay hindi tungkol sa papel, di ba? Kung ayaw mong mahirapan, magbayad ka na lang dito. Malakas niyang sabi habang tinatapik-tapik ang helmet ng isang batang rider na mukhang kinakabahan. Ang tono ng boses niya ay magaspang at puno ng kayabangan. Sapat na para mapayuko sa takot ang mga tao sa gilid ng kalsada. Isang tatay na nasa motorsiklo ang sumubok magpaliwanag sa nanginginig na boses. Pasensya na po, sir. Wala po akong sobrang pera. Pero bago pa matapos ang pangusap, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Ang tunog ng palad ay bumasag sa mainit na hangin dahilan para ang ilang tindero sa paligid ay biglang natahimik. Walang naglakas loob magsalita. Ang iba ay umiwas na lang ng tingin, nagkukunwaring walang nakita, umaasang matapos agad ang pangyayari. Tumawa si Damar ng maikli at mapakla. Sa susunod maghanda ka ng pangmulta ha, huwag puro dahilan, sabi niya habang nakangisi ng may kasiyahan. Ang dalawang tauhan niya, sina Asep at Bowo, ay nakitawa habang nagsisindi ng yosi sa gitna ng daan. Tila ba ang karahasan kanina ay libangan lang sa hapon. Ang usok ng sigarilyo nila ay pumapailan lang sa init at alikabok, nagiging saksi sa pang-aabusong hinahayaan lang. Sa kabilang kalsada, nakatayo si Nadia Azahra na parang rebulto. Ang nakita niya ay parang kutsilyong nakadiin sa dibdib niya. Ang instinct ng sundalo sa loob niya ay agad na nag-react, pero nanatiling blanko ang mukha niya. Kilala niya kung sino ang lalaking iyon, si Esu Apat Damar. Pangalang lumabas sa internal report ng unit bilang protektor ng drug syndicate sa rehiyon. Gayunpaman, pinigilan ni Nadia ang sarili. Wala pa siyang go signal para kumilos. Kaya niya lang magmasid mula sa malayo. Mahigpit niyang hinawakan ang plastic bag na mailamang libro at pagkain. Ipinikit niya sandali ang mga mata, sinusubukang pakalmahin ang galit sa puso niya. Ang nakita niya noong araw na iyon ay hindi lang pang-aabuso sa kapangyarihan, iyon ay insulto sa unipormeng dapat sana ay iniingatan ng may dangal. Ang kalmadong lakad ni Nadia sa bangketa sa gitna ng init ng hapon ay umagaw sa pansin ni Damar. Mula sa ilang metrong layo, sinundan ng mga mata niya ang bawat galaw ng babae. Ang paraan ng paglalakad ng hindi nagmamadali. Ang paraan ng pagyuko ng may grasya, at ang kapayapaang nagniningning sa mukha nito. May kung ano sa anyong iyon na pumukaw sa ego ni Damar, hindi dahil may kasalanan si Nadia, kundi dahil mukha siyang hindi takot. At para sa mga taong tulad ni Damar, ang pagiging kalmado ay isang uri ng pang-iinsulto. Mumisi siya at sumipol ng malakas para lumingon ang lahat. Uy, miss na balot na balot. Sigaw niya sa tonong ng aasar habang naglalakad palapit. Gusto mo bang sermonan ang pulis, ha? Si Asep at Bowo ay agad na humagalpak ng tawa sa likod niya, naghihintay ng bagong palabas.
Ilang tindero sa gilid ng kalsada ang nagkatinginan ng may pag-aalala at nagmadaling yumuko. Kilala nila si Damar. Isang beses lang na may maglakas loob na sumagot, ang buhay niya ay pwedeng maging bangungot. Tumigil sa paglalakad si Nadia. Dahan-dahan siyang lumingon, tinitigan si Damar nang walang sinasabi. Ang tingin na iyon ay hindi matalim pero hindi rin nagpapailalim. Kalmado at dahil sobrang kalmado, lalong nainsulto si Damar. Pakiramdam niya ay hinahamon siya ng katahimikang iyon. Bakit? Tahimik ka lang. Sabi niya sa mataas na boses, sinusubukang kunin ang atensyon ng mga tao sa paligid. Nagmamalinis ka ha, pero naglalakad ng kung paano-paano sa harap ng pulis, ang sabi niya na sinalubong ng nakakalokong tawa mula sa dalawang tauhan. Ang paligid na kanina ay mainit lang ay naging nakakatakot na ngayon. Tumahimik ang mga tindero. Ang ilang motorista ay binagalan ang takbo. Habang ang ilang residente ay pasimpleng nagtaas ng cellphone, nagsimulang mag-video mula sa malayo. Alam ni Nadia na siya na ngayon ang sentro ng atensyon. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Sa loob niya ay may masamang kutob, parating na ang bagyo. Hindi lang niya alam kung gaano kalala ang aabutin ng kayabangan ng lalaking ito. Sa malambing na tono at puno ng respeto, sinabi niya ng mahina, "Pasensya na po, sir, dumadaan lang po ako. Wala po akong inaabala." Ang boses niya ay malinaw at hindi nanginginig, tila ba naniniwala pa ring may konsensya sa likod ng uniforme. Pero para kay Damar, ang pagiging kalmado ay parang harapang hamon. Hindi niya matanggap na may nananatiling kalmado habang siya ay uhaw sa pagkilala ng kanyang kapangyarihan. Nang walang pag-iisip, sinipa niya ang plastic bag na dala ni Nadia. Narinig ang tunog ng pagkapunit. Ang mga maliliit na libro at pagkain ay nagkalat sa maruming bangketa. Ilang balot ang nasira. Ang laman ay humalo sa alikabok. Tinitigan ito ni Nadia sandali tapos ay dahan-dahang lumuhod para pulutin isa-isa ng walang sinasabi. Nanginginig ang kamay niya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil na huwag sumabog sa harap ng publiko. Tumingin si Damar mula sa taas na may tabinging iti na puno ng pangungutya. Kung si Maam ay pasensyosa, di linisin mo mag-isa, malakas niyang sabi. Pumutok ang magaspang na tawa mula sa bibig ng mga tauhan niya, umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Ang tawang iyon ay parang latigo, iniinsulto ang dignidad ng isang babae sa harap ng maraming tao. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Nadia. Nakayuko siya, ibinabalik ang mga maruruming libro sa loob ng punit na plastik. Tumutulo ang pawis sa sentido niya, pero nanatiling patag ang mukha. Sa loob-loob niya, nagdarasal siya ng mahina, pinipigilan ang bawat galit na kumukulo. Ang mga tao sa paligid ay nanahimik lang. Ang tindero ng fishball sa kanto ay nakatingin na may tensyon sa mukha. Ang driver ng pedicab ay nag-iwas ng tingin. Ang ilang residente ay pinili na lang magpanggap na abala. Walang nangahas na sumuway. Alam nilang ang lumaban kay Damar ay katumbas ng paghamon sa kapahamakan. Naging tahimik ang kalsada. Tanging ang magaspang na tawa ang naririnig na tumatalbog sa pader ng mga tindahan. Ang pananahimik na pinili ni Nadia Azahra noong hapong iyon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi anyo ng pagsunod sa disiplina. Nagpigil siya dahil alam niyang may oras para manahimik at may oras para tumindig. Ngunit ang linya sa pagitan ng pasensya at pang-iinsulto ay dahan-dahang luminipis. Nang lumuhod siya para pulutin ang maliliit na aklat na nagkalat sa bangketa, lumapit ang mabibigat na hakbang ni Damar mula sa likod. Ang anino ng malaki niyang katawan ay tumakip sa liwanag ng araw na sumusunog sa ulo ni Nadia. Walang babala, tinulak ng malakas ang balikat niya. Bumagsak ang katawan niya sa mainit na aspalto. Ang tunog ng pagbagsak ay lumikha ng maliit na ugong sa gitna ng ingay ng mga sasakyan. Ang malakas na tawa ng dalawang tauhan ni Damar, sina Asep at Bowo, ay biglang umalingaw-ngaw. Babaeng nagmamalinis, sigaw ni Damar sa tonong puno ng galit at panghahamak. Huwag mo akong turuan ng moralidad kung hanggang sermon ka lang sa eskwelahan. Ang mga salitang iyon ay lumipad na parang kutsilyo, humiwa sa hangin ng hapon na nakakasakal. Ilang residente na nanonood mula sa malayo ay kusang napapigil ng hininga. Pero walang ni isa ang nangahas gumalaw. Natahimik si Nadia ng ilang segundo. Sinusuportahan ng kamay niya ang katawan sa ibabaw ng aspalto na pumapaso sa kanyang palad.
gusot ang damit, namumula ang pisngi hindi dahil sa takot, kundi dahil sa emosyon na pilit niyang kinokontrol ng buong lakas. Kaya niyang bumangon at lumaban sa isang iglap. May kakayahan siya. Pero hindi iyon ang itinuturo sa bawat pagsasanay ng Special Forces. Sa isip niya, umaalinggaw ang boses ng kanyang instructor. Ang tunay na sundalo ay hindi yung mabilis umatake, kundi yung nakakaalam kung kailan aatake. Ngunit hindi tumigil si Damar. Sinipa niya ang plastic bag sa tabi ni Nadia dahilan para ang maliliit na libro at pagkain ay muling nagkalat sa kalsada. Ang dalawang tauhan ay lalong tumawa ng malakas. Ninanamnam ang palabas na inaakala nilang anyo ng kapangyarihan. Ang mga tao sa paligid ay nakayuko na lang. Ang iba ay nagsimulang mag-video ng palihim gamit ang cellphone mula sa likod ng umpukan. Isang kabalintunaan ang nakalatag sa harap ng mga mata nila. Isang batang guro ang tinatrato na parang basura ng mga alagad ng batas na dapat sana ay nagpoprotekta. At sa gitna ng lahat ng iyon, dahan-dahang huminga ng malalim si Nadia. 1, 2, 3. Bawat paghinga ay may dalang kapayapaan. Bawat pagbuga ay pumipigil sa silakbo ng damdamin. Iyon ang teknik ng self-control na pinag-aralan niya ng maraming taon, paraan para supilin ang galit upang hindi maging sakuna. Pumikit siya sandali at dumilat muli na may ibang tingin. Tingin na malamig at puno ng kontrol. Hindi pa ubos ang pasensya niya pero nasa dulo na, isang hakbang na lang. At makakaharap ni Damar hindi ang gurong mapagpasensya, kundi ang sundalong hinubog para harapin ang kaaway ng walang awa. At ang hakbang na iyon ay talagang dumating nang hindi binibigyan ang sinuman ng oras para mag-react. Itinaas ni Damar ang paa at idiniin ang combat boots niya mismo sa ulo ni Nadia. Narinig ang tunog ng malakas na kiskisan nang ang mukha niya ay puwersahang idikit sa mainit na aspalto. Nagasgasan ang pisngi. Tumulo ang pulang dugo mula sa sentido, bumuo ng manipis na linya sa maalikabok na kalsada. Ilang residente ang napasigaw ng mahina, pero agad na tinakpan ang bibig. Walang nangahas lumapit. Sa isang iglap, ang iligal na checkpoint ay naging brutal na tanawin. Isang pulis ang nang-aapi ng babae sa harap ng publiko. Mula sa labas, mukhang mahinang babae si Nadia na talunan, pero sa loob niya, may nagsisimulang mag-apoy ng dahan-dahan. Mabigat ang hininga niya, ngunit nananatiling regular. Ang mata niya ay nakatitig ng blanko sa aspalto, pero mabilis na gumagana ang isip. Alam niyang lahat ng mata ay nakatuon na sa kanya at isang desisyon lang ay pwedeng magbago ng lahat. Pero hindi tumigil si Damar. Lalo pa itong dumiin na parang ninanamnam ang pagdurusa. Para matuto kang rumespeto sa pulis, mayabang na sabi nito. Sinundan ng tawa ni na Asep at Bowo na hindi pa namamalaya na pinagtatawanan nila ang sarili nilang katapusan. Ang isa sa kanila, si Bowo, ay nagsimulang magmukhang hindi mapakali. Sir, tama na, nakatingin ang mga tao. Sabi niya na nagpapanik habang sumusulyap sa mga residenteng nagsisimulang mag-video mula sa malayo. Pero tumawa ng malakas si Damar, tawa ng taong lasing sa kapangyarihan. Para sa kanya, ang sandaling ito ay simbolo ng tagumpay, patunay na walang pwedeng kumalaban sa kanya sa lugar na ito. Samantala, sa ilalim ng diin ng sapatos na nakatapak sa ulo, ang hininga ni Nadia ay dahan-dahang nagbago ng ritmo. Nagsimula siyang magbilang ng mahina sa isip. 1, 2. Ang mga daliri ng kamay niya ay kumapit sa aspalto at humigpit. Sa loob niya ay wala ng takot. Ang natitira na lang ay isang bagay, ang desisyon na hindi na manahimik. Hindi alam ni Damar na ang ginawa niya ay hindi lang insulto, iyon ay mitsa na nagsindi sa apoy na matagal nang tinatago ni Nadia ng mahigpit. At sa susunod na mga segundo, magpapalit ang papel. Ang lalaking ngayon ay tumatapak sa ulo ng guro ay luluhod sa parehong pwesto. Habang ang ulo ay nakadiin pa rin sa aspalto, pumikit ng mariin si Nadia. Ang boses ng mga tao sa paligid niya ay humina na parang naglaho sa mundo. Hindi na niya naririnig ang tawa ni Damar, hindi na naririnig ang tunog ng motor, wala na siyang naririnig. Ang naririnig na lang niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Bawat tibok ay nagiging hudyat, bawat hininga ay nagiging dasal na nagiging lakas. Sa isip niya, ang boses ng commander ay muling narinig ng malinaw, kalmado ngunit matatag. Huwag na huwag mong bibitawan ang kontrol, kahit sa gitna ng kahihiyan. Ang lakas mo ay wala sa galit kundi sa kontrol.
Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit sa ulo niya parang mantra, pinapakalma ang bagyo sa dibdib. Dahan-dahan, tumigil sa paninigas ang katawan niya. Sa paningin ng iba, mukha siyang sumuko, tila ba naubos na ang lakas. Ngunit, ang totoo, ang isip niya ay matalas na gumagana. Binibilang niya ang oras. Nararamdaman niya ang bawat maliit na pagbabago sa diin ng paa na nakatapak sa ulo niya, bawat paglipat ng bigat ng katawan sa ibabaw niya. At sa sandaling iyon, alam niyang ang taong tulad ni Damar ay masyadong kampante, masyadong sigurado na ang babaeng inaapakan niya ay wala ng laban. Iyon ang kanyang malaking pagkakamali. Ilang residente ang nagsimulang magbulungan ng mahina. May nagtatakip ng bibig, may umaatras sa takot, pero ang mga cellphone ay nananatiling nakabukas. Nire-record ang bawat segundo ng nakakahiyang tanawin. Ang dalawang tauhan ni Damar, sina Asep at Bowo, ay tumatawa pa rin ng mahina. Pero ang tingin nila ay nagsisimulang mag-alangan. Napansin nilang ang batang guro ay hindi naglalabas ng kahit anong ingay ng sakit. Walang sigaw, walang iyak, tanging katahimikan. Katahimikang kakaiba, katahimikang nakakatakot. At pagkatapos, nang ang diin ng sapatos sa ulo ni Nadia ay nabawasan ng kaunti, dahil lumingon si Damar para sagutin ang tauhan na nagsimulang sumaway, nagbago ang lahat. Sa isang mabilis at eksaktong galaw, idiniin ni Nadia ang palad sa lupa, pinaikot ang katawan ng buong bilis, at winalis ang paa ni Damar gamit ang mababang sipa. Ang mabigat na tunog ng combat boots na nawala ng balanse ay narinig ng malinaw sa gitna ng kalsada. Kasunod ang malaking katawan ni Damar na bumagsak ng malakas pahilata. Ang katahimikan na kanina ay inakalang tanda ng pagkatalo, ay pahinga pala bago ang maot. Ang katawan ni Damar ay humampas sa aspalto nang may malakas na tunog, gumulat sa lahat ng nanonood. Walang nagkaroon ng oras para intindihin ang kakayari lang. Sa loob ng ilang segundo, bumaliktad ang posisyon. Si Nadia na kanina ay inaapakan ngayon ay nakatayo ng tuwid, habang si Damar ay nakahandusa isababa, umuungol at sinusubukang ayusin ang paghinga. Ang galaw ay napakabilis, napaka-eksakto. Tila reflex na sinanay ng maraming taon, hindi siya naghanap ng simpatya, hindi tumingin sa mga tao. Ang tingin ng mata niya ay nakapako lang sa iisang tuldok, ang target sa harap niya. Ang damit niya ay magulo na ngayon. May dugo na tumutulo ng dahan-dahan mula sa sentido papunta sa pisngi. Pero hindi niya ito pinansin. Ang mukha na kanina ay maamo ay nagbago ng tuluyan. Ang mata ay matalim, puno ng focus, malamig. Ang tingin na iyon ay hindi na pag-aari ng mapagpasensyang guro, kundi tingin ng sanay na sundalo na kakatanggap lang ng permiso mula sa instinct para kumilos. Ang katawan ay matikas, ang paa ay handa, ang dalawang kamay ay bumuo ng posisyong pandepensa na matatag, hindi estilo ng karaniwang tao. Nakatayo siya ng tahimik, pero ang buong katawan ay naglalabas ng tensyon na nagpapabigat sa hangin sa paligid. Si Damar nagulat pa rin ay sinubukang bumangon, ang mukha ay namumula sa halong galit at hiya. Ang lakas ng loob mong labanan ang pulis? Sigaw niya ng malakas, sinusubukang ibalik ang otoridad sa harap ng tauhan at mga residente. Ngunit ang boses niya ay hindi na kasing lakas kanina. May mahinang panginginig sa tono na iyon, inig ng takot na kakasilang lang. Ang dalawang tauhan na kanina ay nagtatawanan ay nagkatinginan ng may pagkaasiwa. Hindi sila sigurado kung susugod ba o aatras. Samantalang si Nadia ay nakatayo lang ng tuwid nakatitig ng diretsyo kay Damar nang walang sinasabing kahit ano. Ang hininga ay matatag, ang katawan ay tahimik, pero ang buong aura ay nandidiktik parang bagyo na naghihintay sumabog. Ang kapaligiran sa kalsada ay biglang tumahimik. Ang mga residenteng nagvi-video gamit ang cellphone ay nagpigil ng hininga, alam nilang ang nakikita nila ay hindi lang simpleng gulo. Sa harap nila, isang simpleng guro ang kakapakita lang ng ibang mukha ng kanyang sarili. Ang mukha ng isang tagapagtanggol ng bayan, ang panig na matagal nang nakatago sa likod ng damit at malambing na ngiti ay nabuksan na ng malawak. Isang babaeng hindi lang mapagpasensya, kundi nakamamatay din kapag pinilit lumaban. Nang makitang bumagsak ang pinuno, ang dalawang tauhan ni Damar ay kusang sumugod. Ang sigaw nila ay bumasag sa mainit na hangin. Ang una ay galing sa kaliwa, hinahampas ang kamay para hatakin si Nadia sa balikat. Pero sa isang magaan na galaw, pinaikot ni Nadia ang katawan ng kalahating bilog, sinalo ang pulso ng sumusugod, tapos ay hinila at pinilipit pababa.
Narinig ang malakas na lagiti. Sumigaw sa sakit ang lalaki, napaluhod habang hawak ang braso na nadislocate. Bago pa makareact ang mga tao, dumating ang pangalawang atake mula sa likod. Sinuntok ng lalaki ang ulo ni Nadia, pero narinig na niya ito, ang hakbang, ang kabadong hininga, lahat ay nabasa na. Mabilis na humarap si Nadia, sinalag ang suntok gamit ang kanang braso, at sinipa ng malakas ang dibdib ng sumugod. Sapul ang sipa. Tumalsik ang katawan ng sumugod at bumangga sa mesa ng karenderya ni Mang Omar. Nagliparan ang mga mesa at upo ang kahoy. Ang tunog ng pagbagsak ay umalingaw ng malakas. Dahilan para ang lahat ng tao sa paligid ay matahimik ng tuluyan. Si Damar nakakabangon lang ay nakatingin lang ng hindi makapaniwala. Sa loob ng ilang segundo, tumumba ang dalawang tauhan niya. Sa harap ng mata niya, ang gurong iyon ay nakatayo ng tuwid parang itim na anino na nagkatawang hindi inaasahang lakas. Ilang residente na kanina ay takot ngayon ay iba na ang reaksyon. May naghiyawan ng mahina, may nagtakip ng bibig habang nanginginig. Diyos ko! Si Teacher Nadia yan, bulong ng isang tinderang babae. Paano naging ganun kabilis, sabi ng isa pa. Nakanganga sa gulat. Ang ilan ay nagsimulang lumapit, itinaas ang cellphone ng mas mataas. Ayaw palampasin ang sandali na ngayon ay parang eksena sa totoong pelikula. Ngunit nanatiling nakatayo ng tuwid si Nadia sa gitna ng kalsada. Maayos ang paghinga, nanatiling kalmado ang ekspresyon. Hindi siya mukhang mayabang, hindi rin galit, kalmado lang gaya ng taong alam na ang lahat ng ginagawa niya ay bahagi ng tungkulin. Tinitigan ng mata niya ang kalaban isa-isa nang may matigas ngunit kontroladong tingin. Walang galaw na sayang, walang labis na dahas. Lahat ay pulido, episyente, resulta ng ilang taong disiplina sa pakikipaglaban na hindi nawala kahit tinago sa likod ng simpleng damit at dasal. Para sa mga residente, isa itong pambihirang tanawin. Ang guro na kilala bilang malambing at mapagpasensya ay nagtatago pala ng kakayahan sa pakikipaglaban na nagpawalang bisa sa mga nakaunipormeng pulis. At nang sa wakas ay bumangon ulit si Damar, maputla ang mukha niya at gumuho ang tiwala sa sarili. Namumula ang mukha niya, naninigas ang panga, nagingit-ngit ang ngipin sa pinaghalong galit at hiya. Wala na siyang pakialam sa mga tauhan niyang nakahandusay sa sakit o sa mga residenteng nagre-record mula sa lahat ng direksyon. Ang pride niya ay nadurog sa harap ng publiko at iisang bagay na lang ang natitira sa isip niya, paghihiganti. Sa jewang nalakas pero puno ng galit. Sumigaw ng malakas si Damar at sumugod ng padalos-dalos. Suntok, sipa, tulak, lahat ay pinakawalan ng walang direksyon, walang teknik, dinidiktahan lang ng ego at puot. Sumigaw sa takot ang mga tao, ang ilan ay umatras, pero ang kamera ng mga cellphone ay patuloy na nagre-record ng bawat segundo ng eksena na hindi na matatawag na pagpapatupad ng batas. Ngunit, para kay Nadia, ang galaw ni Damar ay hindi banta. Iyon ay oportunidad. Nakafocus ang mata. Kalmado ang katawan, binabasa ang bawat galaw ng kalaban parang nagbabasa ng letra sa libro. Bawat suntok na dumarating ay sinasalag niya ng mabilis at episyente ng walang galit, walang puot, tanging disiplinadong reflex ng isang sundalo. Ang suntok sa mukha ay iniwasan niya sa pamamagitan ng kaunting paglihis ng ulo. Ang kamay ni Damar ay tinabig niya, tapos ay pinaikot ng marahan ngunit may diin. Ang sumunod na suntok ay sinalo niya at ginamit ang momentum para paikutin ang katawan ng kalaban hanggang sa mawalan ito ng balanse. Ang galaw niya ay kalkulado. Tila siya sumasayaw sa gitna ng bagyo. Walang galaw na sayang, walang labis na dahas, tanging katahimikan na nakamamatay. At nang pumanig sa kanya ang momentum, mabilis na pinaikot ni Nadia ang katawan at hinampas ang dibdib ni Damar ng malakas na spinning kick. Bug! Ang tunog ay umalingaw sa mainit na hangin ng hapon. Ang malaking katawan ni Damar ay umangat ng kaunti bago bumagsak at humampas sa aspalto ng malakas. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan niya ay narinig hanggang sa dulo ng kalsada. Tumigil sandali ang hininga ni Damar. Nanlaki ang mata sa sakit. Mabigat ang taas-baba ng dibdib gaya ng taong naubusan ng hangin. Ang mga nanonood ay kusang umatras ng ilang hakbang. Nangingilabot na makita ang ganoon kalaking pulis na napabagsak ng ganoon kabilis ng isang guro na kilala nilang mapagpasensya at relihiyoso. Sinubukang bumangon ni Damar pero hindi na kaya ng katawan niya.
Nanginginig ang tuhod, ang kamay ay nakadiin sa dibdib na ngayon ay pasa na. Ang mukha ay puno ng dugo mula sa putok na kilay. Sinubukan niyang magsalita, pero ang lumabas lang ay putol-putol na hininga at paos na boses na halos hindi marinig. Tumingala siya at nakita si Nadia Azahra na nakatayo sa harap niya, matikas, kalmado, at hindi nagpapakita ng kahit kaunting kasiyahan. Para kay Damar, ang tanawin na iyon ay mas masakit kaysa sa pisikal na sugat na nararamdaman niya. Ngayon lang niya na-realize na ang babaeng tinapakan niya kanina ay hindi ordinaryong tao, pero huli na ang pagkatanto. Ang damit ni Nadia ay punit na sa kanang bahagi. Ang buhok niya ay bahagyang magulo. Dumikit ang ilang hibla ng itim na buhok sa maalikabok na mukha na may patak ng dugo mula sa sentido. Pero ang hininga ay nanatiling regular, ang mata ay nanatiling nakafocus. May kakaibang katahimikan na nagpatigil at nagpatulala sa lahat ng tao sa paligid. Sa gitna ng kalsadang ngayon ay tahimik na, nakatayo ng tuwid si Nadia sa bangketa. Ang katawan ay matatag, ang tingin ay matalim na nakatusok kay Damar na nakaluhod at hinihingal. Walang galit na sumasabog, pero sa tingin ng mata niya, mababasa ng bawat tao ang mas malalim na kahulugan. Hindi siya aatras. Gumanti ng tingin si Damar na may mukhang takot na mahirap itago. Ang mayabang niyang boses ilang minuto ang nakalipas ay napalitan ng mabigat na buntong hininga na maihalong hiya. Nakayuko ang dalawang tauhan niya, hindi makatingin. Ang mga residenteng kanina ay tahimik lang ay nakatayo na sa gilid ng kalsada. Ang iba ay nagre-record pa rin, ang iba ay nakatingin ng may paghanga, ang iba ay nangingilid ang luha. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa hiya. Dahil sa tagal ng panahon ay pinili nilang manahimik. Dahan-dahang lumapit si Nadia kay Damar. Bawat hakbang ay dinig na dinig sa kalsadang ngayon ay talagang tahimik. Hakbang na matatag, puno ng otoridad. Tila bawat tapak ay may dalang mensahe. Huminto siya mismo sa harap ng lalaki. Matalim ang tingin pero hindi malupit. Sa boses na mahina pero matigas, sinabi niya, kung ikaw ay tunay na alagad ng batas, dapat nagpoprotekta ka, hindi ng aapi. Ang boses niya ay tumago sa katahimikan parang latigo. Ang simpleng pangungusap na iyon ay yumanig sa bawat pusong nakarinig. Lalo pang yumuko sina Asep at Boo, hindi makatingin. Ilang residente ang lumuha, naramdamang nasampal ng katapangan ng isang babae na noon ay itinuring nilang mahina. Wala nang nagawa si Damar kundi yumuko, tumingin sa lupa, durog ang dignidad, hindi dahil sa suntok. Kundi dahil sa katotohanan na kakatapos lang niyang mapahiya ng katotohanang hindi niya maitatanggi. Sa mata ng mga tao, ang nakatayo sa harap nila ay hindi na ordinaryong guro, kundi leon sa anyo ng tao. Babaeng nagpatunay na ang kahinahunan ay hindi kahinaan at ang pasensya ay pwedeng maging pinakamamamatay na lakas kapag ang katotohanan ay inyurakan. Ang tunog ng mga cellphone ng mga tao na nagre-record ng pangyayari ay naririnig na ngayon mula sa lahat ng direksyon. Click ng kamera. Ang bulungan ng paghanga at buntong hininga ay naghalo. Ang video na maihabang ilang minuto ay agad na lumipat mula sa isang kamay papunta sa iba. Ipinakalat ng mga taong kanina ay takot pero ngayon ay nakatayo na may bagong tapang. Si Teacher Nadia iyan sa Learning Center. Sigaw ng isang nanay mula sa kabilang kalsada. Malakas ang boses niya, puno ng pagmamalaki. Ang pangungusap na iyon ay parang mitsa. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang maghiyawan ang ilang tao. Hindi pangungutya, kundi tapat na suporta. Pumalakpak ang tindero ng fishbowl. Nagtaas ng kamay sa langit ang driver ng pedicab. Diyos ko, sigaw ng isa sa boses na nanginginig. Ganyan dapat ang matapang. Nagsimulang marinig ang maliliit na hiyawan mula sa iba't ibang sulok ng kalsada. Pinalitan ang takot na kanina ay nagpabagal sa lungsod. At sa gitna ng ingay na iyon, nakatayo ng tuwid si Teacher Nadia Azahra na may dugo sa sentido, alikabok sa damit, at liwanag ng katapangan sa mga mata. Sa gitna ng dumaraming tao, ilang residente ang lumapit. Hindi para tulungan si AC Apat Damar na nakahandusay pa rin sa aspalto, kundi para siguraduhin na si Teacher Nadia Azahra, ang babaeng kakapairal lang ng katarungan gamit ang sariling kamay, ay ayos lang. Nakahandusay pa rin si Damar sa gitna ng kalsada. Gusot ang uniforme, ang mukha ay puno ng dugo at alikabok. Hinihingal siya gaya ng taong nawawala sa sarili. Sinubukan niyang magsalita, pero paos at putol-putol ang boses.
Ang mata niyang nanlalabo ay dahan-dahang hinanap ang babaeng ngayon ay nakatayo ng tuwid sa harapan niya. Sa boses na halos hindi marinig, tinanong niya, "Sino ka?" Ang totoo, ang tono ng boses niya ay hindi na mayabang, kundi takot na takot, takot hindi dahil sa sugat, kundi dahil ngayon lang niya na-realize na ang babaeng ininsulto niya kanina ay hindi ordinaryong tao. Hindi sumagot agad si Nadia, tinitigan lang siya mula sa taas ng may matalim na tingin pero hindi malupit. Ang tingin ng mata niya ay nagpapalabas ng otoridad na mahirap ipaliwanag. Hindi otoridad galing sa ranggo, kundi galing sa katotohanan. Natahimik ang mga tao sa paligid nila. Wala nang tunog ng motor, wala nang sipol, wala nang biruan. Ang lahat ay nanigas sa ilalim ng init ng araw na tila nakikiayon sa pagyuko. Alam nila na ang kakasaksi lang nila ay hindi lang away sa kalsada, kundi ang pagsilang ng katarungan mula sa kamay ng isang babaeng naglakas loob lumaban sa pang-aabuso. Dahan-dahan, dinukot ni Nadia ang kamay sa maliit na bag na kanina pa nakasabit sa balikat. Kalmado ang galaw pero puno ng kahulugan. Lahat ng mata ay nasa kanya. Naghihintay ng may pigil na hininga, si Damar na nakaluhod pa rin ay nakatingin ng may pagkalito at takot. Ang dalawang tauhan niya ay nakatayo ng tuwid, hindi alam kung tatakbo o hihingi ng tawad. Tapos sa galaw na puno ng otoridad, inilabas ni Nadia ang isang pulang case. Ang liwanag ng araw sa hapon ay tumalbog sa kislap ng gintong sagisag ng hukbo sa ibabaw nito. Ang nakasulat sa ilalim ay malinaw na mababasa. Special Forces Regiment, Airborne, Active Member. Itinaas niya ang AC kapantay ng dibdib, ipinakita sa lahat. Ang boses niya ay kalmado, malinaw at puno ng diin. Ako si Lieutenant Nadia Azahra, aktibong miyembro ng Special Forces Regiment. Saglit na katahimikan ang bumalot sa lahat. Pagkatapos, parang pagsabog na tumago sa langit, naghiyawan ang mga tao, dumagundong ang palakpakan mula sa lahat ng direksyon. Ang kanina ay takot, ngayon ay naglakas loob ng magsalita. Ang kanina ay tahimik, ngayon ay sumisigaw ng may pagmamalaki. Mabuhay si Ma'am Nadia! Mabuhay ang tunay na sundalo! Ang boses nila ay umalingaw-ngaw, tumalbog sa pagitan ng lumang gusali at maalikabok na aspalto. Ang hiyawan na iyon ay hindi lang pagmamalaki, kundi pasasalamat dahil sa araw na iyon ay nasaksihan nila mismo na ang katotohanan ay buhay pa sa bansang ito. Pero, hindi tumigil doon si Nadia. Tinitigan niya ng diretsyo si Damar na ngayon ay nakayuko na may dugo ang mukha. Ang tono ng boses niya ay nanatiling patag, pero bawat salita ay lumalabas na matalim gaya ng talim ng bakal. At nasusuka ako sa inyong mga nagpapahiya sa unipormeng ito. Unipormeng dapat nagpoprotekta sa tao, hindi nang aapi sa kanila. Walang sigawan, walang galit na sumasabog. Ang meron lang ay katahimikang tumutusok. Ang mga salita niya ay yumanig sa bawat pusong nakarinig. Sina Asep at Bowo ay kusang umatras ng 2 hakbang. Namutla ang mukha nila. Alam nilang tapos na ang laro. Lalong lumakas ang hiyawan ng mga tao. May ilan na lumuha, ang iba ay sumigaw ng papuri sa Diyos, ang iba ay yumuko ng may kamay sa dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tuwa. Dahil sa araw na iyon, ang katarungan ay talagang bumaba sa gitna ng kalsada. Wala nang nagawa si Damar kundi manahimik. Nang hina ang tuhod, blangko ang tingin sa lupa. Sa harap niya nakatayo ang babaeng kakainsulto lang niya, pero ngayon alam na niyang hindi biktima, hindi ordinaryong tao, kundi sundalo ng bayan na nagpoprotekta sa dangal ng mamamayan at ng kanyang uniporme ng sabay. Sa araw na iyon sa maalikabok na bangketa ng Maynila, nabunyag ang kabulukan at tumindig ang katotohanan. Ang bandila ng Pilipinas ay maaaring hindi nakawagayway doon, pero bawat dibdib na nakasaksi ay alam na ramdam ang kulay nito sa mainit na hangin ng hapon. Ilang oras matapos ang insidente, sumabog ang social media. Ang video na ni-record ng mga residente mula sa iba't ibang anggulo ng kalsada ay kumalat sa lahat ng platform. Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Lahat ay nagpapalabas ng parehong clip. Ang putol na video na maihabang 2 minuto ay nagpapakita ng sandali kung saan ang isang batang guro ay pinabagsak, tinapakan, tapos ay bumangon at pinatumba ang aroganting pulis gamit ang military precision moves. Sa loob lang ng ilang oras, ang video ay pinanood ng milyong beses. Iba-iba ang titulo ng post, hostisya sa kalsada, teacher lumaban sa pang-aapi, teacher na special forces.
Hashtag. Ang Teacher Special Forces ay agad na naging number isa trending topic sa bansa. Ang malalaking news account, mamamahayag, at pati mga pampublikong opisyal ay nakisali sa pagbabahagi ng komento na bumaha sa comment section. Naiyak ako habang pinapanood to, ang babaeng ganito katatag ay karapat-dapat galangin. Ito ang tunay na mukha ng alagad ng batas na matapang pero may takot sa Diyos. Sa maikling panahon, ang video ay naging simbolo ng paglaban sa pang-aabuso. Bumaha ng suporta sa internet at sa loob lang ng ilang oras, nakialam na rin ang mainstream media. Lahat ng istasyon ng balita ay inere ang recording na may malaking headline sa telebisyon. Batang guro, tinuruan ng leksyon ang aroganting pulis, nakakagulat na katotohanan sa likod nito. Ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang lugar ay nagsimulang imbestigahan ang tunay na pagkatao ng babae. Ang mga litrato niya habang nagtuturo sa mga bata sa learning center ay kumalat ng malawakan, itinatabi sa screenshot ng eksena kung saan sinisipan niya si Effie Apat Damar sa gitna ng kalsada. Nagulat ang publiko sa matinding kaibahan. Ang isang malambing na guro ay isa palang elite soldier na may disiplina at pambihirang kapanatagan. Samantala, ang lokal na istasyon ng pulis ay napuno ng mga reporter. Tumaas ng husto ang pressure mula sa publiko. Libo-libong komento ang humihiling na hulihin at litisin agad si Damar. Sa kabilang banda, ang mga mensahe ng suporta para kay dalawa Adidi, Nadia Azara ay bumaha sa social media. Tinatawag siya ng mga tao bilang tunay na mukha ng alagad ng Estado. Sa loob lang ng isang araw, nagbago siya mula sa pagiging simpleng lokal na guro papuntang pambansang simbolo. Isang babaeng naglakas loob na ipairal ang katarungan sa panahong tila pipi ang batas. Ilang araw matapos mag-viral ang video, lalong hindi mapigilan ang pressure ng publiko. Ang pangalan ni Esu Apat Damar ay naging laman ng pambansang balita. Samantalang ang reputasyon ng kapulisan sa Maynila ay nasa alanganin. Sa wakas, bumaba ang Internal Affairs Service, YIG, ng FE sa pinangyarihan. Ang special team ay dumating gamit ang opisyal na sasakyan at agad na inimbestigahan ang buong hanay sa presinto kung saan nakatalaga si Damar. Walang babala, walang negosasyon. Sa loob ng wala pang isang oras, si Esu Apat Damar at ang dalawang tauhan niya ay opisyal na ikinulong para sa internal investigation. Ang mga residenteng nakasaksi sa pag-aresto ay sumigaw sa ginhawa. Ang ilan ay nagvideo pa ng sandaling iyon habang sumisigaw. Sa wakas dumating din ang hustisya. Ang istasyon ng pulis na karaniwang maingay ay naging lugar na puno ng tensyon. Ilang matataas na opisyal ang yumuko para umiwas sa kamera ng mga reporter. Habang ang mga investigador ng VP ay mabilis na nagtrabaho para magtipon ng ebidensya. Kasama ang orihinal na video mula sa mga residente at ang resulta ng medico-legal report ng biktima. Hindi nagtagal. Kinumpirma ng resulta ng inisyal na investigasyon na ang ginawa ni Damar ay kabilang sa grave misconduct, abuse of authority, physical injury sa sibilyan, at conduct unbecoming of a police officer. Mabilis na kumalat ang balita sa lahat ng media. Ilang oras ang lumipas, nagkaroon ng official press conference sa Camp Crame. Isang mataas na opisyal ang tumayo sa podium. Matigas at malamig ang mukha kasama ang spokesperson at kinatawa ng I. Sa harap ng dose-dose ng kamera at reporter, sinabi niya sa mabigat pero siguradong tono. Walang lugar ang kayabangan sa hanay ng kapulisan. Ikinalulungkot namin ang ginawa ng aming miyembro na dumungis sa pangalan ng institusyon at ipinaabot namin ang aming respeto at pasasalamat kay dalawa Did. Nadia Azara sa kanyang katapangan na ipagtanggol ang dangal ng batas at ng mamamayan. Ang pahayag na iyon ay sinalubong ng mahabang palakpakan mula sa mga mamamahayag na naroon. Noong araw na iyon, ang pangalan ni dalawa Did, Nadia Azara ay nagsimulang banggitin hindi lang sa social media, kundi pati sa mga opisyal na bulwagan bilang simbolo ng integridad at katapangan. Hindi siya kailanman humarap sa publiko para magsalita ng mahaba. Ngunit ang presensya niya ay naging paalala sa bawat alagad ng batas sa buong bansa. Ang lakas na walang moralidad ay nagbubunga lang ng takot. Pero ang tapang na may kasamang pananampalataya ay magtataguyod ng karangalan. Kumalat ng malawakan ang mensahe. Sa totoong mundo at sa online world, isang pangungusap ang naging bagong moto ng taong bayan. Huwag na huwag aapiin ang mukhang mahina.
dahil baka sila pala ang tunay na tagapagbantay ng katarungan. Nang gabing iyon, bumalik ang katahimikan sa learning center. Ang mga simpleng ilaw ay nakasindi ng malamlam, nagpapatalbog ng mainit na liwanag sa pader. Mula sa malayo, narinig ang mga hakbang na dahan-dahang papalapit. Sa wakas ay umuwi na si Nadia Azara. Walang konvoy ng mga opisyal, walang kamera ng reporter, tanging siya lang na may dalang maliit na bag sa balikat at mukhang may bakas pa ng manipis na sugat sa kanang sentido. Pagkapasok niya sa bakuran, ang ilang batang naglalaro ay agad na huminto. Tumakbo sila palapit sa kanya na may masayang mukha. Teacher! Teacher! Nakita namin ang video sa GI. Ang inosenteng sigaw nila ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Natahimik sandali si Nadia. Lumambot ang mga mata niya habang nakatingin sa maliliit na mukhang puno ng sigla. Umiti siya ng mainit tapos ay lumuhod para tapikin ang ulo nila isa-isa. Napanood niyo ba? Malambing niyang sabi. Tumango ng mabilis ang mga bata. Nagniningning ang mga mata parang kakakita lang ng superhero sa pelikula. Ang galing niyo po, teacher. Talo yung bad na pulis. Sigaw ng isa sa kanila habang tumatawa ng malakas. Umiti ulit si Nadia, sa pagkakataong ito ay mas kalmado. Alam niyang hindi pa lubos na naiintindihan ng mga bata ang nangyari. Pero sa loob ng puso niya, bumulong siya ng mahina. Sana lumaki kayo sa bansang kung saan ang katotohanan ay hindi na kailangang ipaglaban gamit ang dugo. Dala ng hangin sa gabi ang mapayapang katahimikan. Sa likod ng maliit na learning center na iyon, ang isang guro ay bumalik sa pagiging guro. Sinubukan nilang intindihin ang kahulugan ng mga salita ng kanilang guro na sa mahabang panahon ay nagtuturo lang ng pagbasa at panalangin. Umupo si Nadia sa hagdan at tinawag sila palapit. Umupo ang mga bata ng pabilog sa paligid niya at ang gabi na kanina ay tahimik ay naging maliit na espasyo na puno ng kahulugan. Nagsimula siyang magkwento hindi tungkol sa away, kundi tungkol sa tunay na katapangan. Tungkol sa kung paanong ang taong malakas ay hindi yung pinakamalakas manuntok, kundi yung pinakamagaling magpigil sa sarili sa oras ng galit. Tungkol sa kung paanong ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang lumaban ng may galit, kundi ang tumayo ng tuwid kapag ang katotohanan ay niyuyurakan. Bawat salita ay lumalabas ng kalmado, malambing pero tumatarak ng malalim. Nakinig ang mga bata ng tahimik at sa unang pagkakataon ay naintindihan nila na ang pasensya at tapang ay pwedeng magsabay. Nang gabing iyon, nabuhay ang learning center sa ibang diwa. Ang tunog ng mahinang tawa ay humalo sa tapat na paghanga. Sa mata ng mga batang iyon, si Teacher Nadia ay hindi lang guro, kundi totoong ehemplo na ang katarungan at katapangan ay pwedeng manggaling kahit kanino. Kahit sa isang babaeng may malambing na boses at mahabang palda. At para kay Nadia mismo, ang gabing iyon ay naging tahimik na paalala na ang pakikipaglaban niya ay hindi para sa palakpakan, hindi para sa kamera, hindi para sa titulo. Kundi para ang maliit na henerasyon sa harap niya ay lumaki na may paniniwalang ang kabutihan ay dapat ipaglaban ng may pananampalataya at tapang. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilyang umiindayog ng dahan-dahan, umupo si Nadia sa harap ng maliit na mesa. Binuksan niya ang Biblia na ang gilid ay naninilaw na dahil sa dalas ng paggamit. Tahimik, tanging ang tunog ng hangin sa gabi na sumisingit sa bintana ang naririnig, dala ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan sa hapon. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng kampana ng simbahan, malambing, kalmado, at tila yumayakap sa bawat pader ng silid na iyon. Huminga ng malalim si Nadia, pumikit sandali at nagsimulang magbasa ng bersikulo. Malambing ang boses niya, matatag, pero may dalang lakas na galing sa isang taong nakipagkasundo na sa kanyang nakaraan. Bawat salita ay dumadaloy na parang dasal, pinapakalma ang mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Pagkatapos magbasa, dahan-dahan niyang isinara ang Biblia at tumingin sa simpleng krus sa harap niya. Sa puso niya, nagdasal siya hindi para sa sarili, kundi para sa bansang mahal niya. Panginoon, huwag niyo pong hayaang mayroon pang gumamit ng kapangyarihan para mang-api. Huwag niyo pong hayaan na ang unipormeng dapat sana ay simbolo ng karangalan ay madungisan ng kasakiman at kayabangan. Alam niyang ang nangyari sa kanya ay hindi ang katapusan ng lahat. Ang mundo sa labas ay puno pa rin ng mga binulag ng posisyon at kapangyarihan. Ngunit ng gabing iyon, sa maliit na puso niya, alam niya ang isang bagay na sigurado. Isang katarungan ang naipatupad.
Isang katotohanan ang tumindig sa lugar na hindi inaasahan. Sa maalikabok na bangketa, kung saan ang karangalan niya ay tinapakan noon. Umihip ng marahan ang hangin sa gabi, ginalaw ang maliit na puting kurtina sa bintana. Ang langit sa labas ay mukhang malinis pagkatapos ng ulan. Isa-isang lumabas ang mga bituin parang maliliit na ilaw na nakikisaksi. Ngumiti ng tipid si Nadia, ang tingin ay kalmado, payapa. Alam niyang hindi pa tapos ang tungkulin niya. Marami pang lugar sa labas ang nangangailangan ng katapangan. Marami pang kawalan ng katarungan ang naghihintay na maitama. Pero para sa gabing iyon, pinili niyang manahimik, magpasalamat, at ipasa ang lahat sa Diyos. Sa puso niya ay walang puot, tanging determinasyon na patuloy na ingatan ang karangalan bilang sundalo at bilang guro. Nang gabing iyon, ang Learning Center ay naging saksi sa kakaibang katahimikan. Walang sigawan, walang karahasan, tanging kapayapaan ng isang babaeng nakatapos ng isang mahalagang kabanata sa kanyang buhay. Tumingin si Nadia sa paligid at dahan-dahang yumuko. Ang tunog ng hininga niya ay humalo sa mahinang dasal na lumalabas sa kanyang bibig. Ang katarungan ay hindi tungkol sa kung sino ang malakas, kundi tungkol sa kung sino ang mailakas ng loob na tumindig. Kapag ang katotohanan ay nyurakan, ngumiti siya, tinignan ang simpleng upuan at yumuko muli. Dahil sa pagitan ng mga bersikulo na kakabasa lang niya, alam niyang ang Diyos ay nagpairal na ng katarungan sa maalikabok na bangketa, kung saan ang karangalan niya ay dinungisan noon. At tinapos ng gabi ang kwentong iyon ng payapa. Isang babae, isang dasal, isang katotohanan na nakatayo ng tuwid sa ilalim ng langit. Isang tahimik na gabi sa Maynila.